Ako si Lucas. 58 taong gulang. Katulad ng iba, ay may karanasan din akong nais na ibahagi. Ito ay tungkol sa isang nakakatakot na pangyayari na hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Binata pa lamang ako ng mga panahon na mangyari ito. May mga aswang na kung tawagin ay tiktik ang sumalanta sa aming baryo. Sa bayan na nasasakupan ng San Joaquin sa Iloilo. Ipinanganak at lumaki ako sa isang baryo sa bayan ng San Joaquin. Ulila na ako sa ama kung kaya't ang aking ina na lamang ang kasama ko sa bahay. Nagtatrabaho pa ako noon sa bayan habang si nanay naman nag-aalaga ng mga baboy na siyang naging katuwang na namin sa aming kabuhayan. Maayos ang pamumuhay dito at karamihan sa mga nakatira magsasaka. Pero isang umaga, nabulabog ang katahimikan ng lugar dahil isang pangyayari ang naghatid ng takot at kakilakilabot sa aming lahat. May natagpuan sa aming lugar noon. Hindi ito ordinaryong bangkay dahil nakakapagtaka at kakaiba ang itsura nito. May sugat ito sa itaas na bahagi ng kanyang tiyan. Tuyong-tuyo ang bangkay at wala nang natirang dugo sa kanyang katawan. Tila hinigop ang lahat ng nasa loob nito, kasama ang dugo. Nakumpirma ng puneraryang kumuha sa bangkay na ubos na ang dugo ng bangkay na yon. At ang mas nakakatakot ay hindi lang dugo ang nawala dito, kundi maging ang mga lamang loob nito. Ang sinasabing bangkay ay taga doon din sa aming lugar. Kinilala namin ito sa pangalang Celso. Lasinggero na madalas nakatambay sa tindahan doon sa kanto, kung saan ay madalas nilang iniinuman. Gabing-gabi na akong umuwi sa kanyang bahay si Celso. Nakakawa ang kanyang itsura at karumal-dumal ang sinapit nito. Pero walang makakapagturo kung sino ang may gawa sa krimen na yon. Magpaganon pa man, usap-usapan sa lugar namin na ang may kagagawan nito ay hindi ordinaryong tao, kundi isang tiktik. Bata pa lamang ako ay naririnig ko ng mga usap-usapan tungkol sa tiktik sa lugar namin. Pero noon lang may nangyaring krimen na kagaya ng nangyari kay Mang Celso. Marami ang natakot sa pangyaring yon. Pero hindi ko pinapansin dahil sa hindi ako nakaramdam ng takot. Lumaki akong matapang. At isa pa, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nilang tiktik o kahit na anumang uri ng aswang. Sa bahay nila binuro lang bangkay ni Mang Celso. Gabi-gabi ay pumupunta din ako doon para makiramay. Pero hindi pa man inilibing si Mang Celso, ay nagulat na naman ang buong baryo nang muli ay may natagpuan na namang bangkay sa lugar namin. Ang biktima ay isang binatilyong nasa 15 taong gulang. Kagaya ni Mang Celso, may sugat din ang bandang itaas ng tiyan nito. Kung titingnan ng sugat ay hindi naman malaki, pero tuyong-tuyo at wala ng bahid ng dugo ang katawan ng biktima. Kung kaya't lalong nabahala ang buong baryo noon. Nabalot ng takot ng mga mamamayan. Pero ang tanong ng marami, kung sino kaya ang salarin sa likod ng krimeng ito? Mahirap dahil hindi namin nakikilala ang aming kalaban. Hanggang isang gabi noon, papunta na sana ako sa bahay ni Mang Celso. Yun ang huling gabi ng kanyang lamay. Nang may nakasalubong ako sa daan na napakagandang dilag. Yun ang unang beses kong makita ang dalagang yun sa lugar namin. Nagkatitigan kami. Medyo madilim na noon at tanging ang liwanag lang ng mga bituin at kalahating buwan ang nagsisilbing liwanag sa daanan namin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 7:00 na ito ng gabi. Pinati ko yung dalaga at nag-aalala ako sa kanya dahil babae ito at nag-iisa itong maglakad ng ganong oras. Taga saan ka, miss? Hindi naligtas yung lugar namin na mag-isa ka lang maglakad tuwing gabi. Babae ka pa naman tapos may itsura ka pa. Sabi ko. Sumagot ang dalaga na hindi daw siya natatakot. Ngumiti pa ito at nagpaalam na sa aking mauunan na ito. Pero hinawakan ko siya at sinabi ko sa kanyang ihahatid ko na siya.
Sinabi ko pa sa kanya na hindi pwedeng hayaan ko siya na mag-isang naglalakad lalo na't gabi na. Dahil sa pangungulit ko, pumayag ito. Nagkwentuhan kami sa daan at nagpakilala siya sa pangalang Daniela. Ayon kay Daniela, 1 linggo pa lamang siyang nakalipat sa lugar namin. Sinabi niya pa na bihira siyang lumabas kaya hindi ko siya nakikita. Meron lang daw siyang biniling gamot sa may tindahan. Masama daw kasi ang pakiramdam ng kanyang ina, kaya napilitan itong lumabas kahit gabi na. Tama nga naman na hindi ko siya nakikita na madalas dahil nasa dulo na ng baryo namin ang kanilang bahay. Ayon sa kanya, ay nanay niyang kasama niyang lumipat doon. Ayon sa dalaga na nanggaling sila sa kabilang bayan. Kagad itong pumasok pagtapat namin sa kanilang bahay. Sinabi niya na pwede na akong umalis doon. Kasabay nito ay nagpasalamat siya sa paghatid ko sa kanya. Ngumiti naman ako. Tumuloy na rin. Maayos akong naglalakad pabalik at papunta na sa lamay ni Mang Celso. Pangiti-ngiti pa akong naiisip si Daniela. Tinamaan ako sa dalaga eh. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ganun lang kabilis akong nahulog. Ngayong hindi ako yung tipo ng lalaki na mabilis mabigani sa mga babae nun eh. Pero si Daniela, sadyang maganda naman kasi talaga siya. Masasabi ko rin na napakaputi niya. Sa isip ko pa na wala naman sigurong lalaki ang hindi mabigani at tumanga sa kagandaan na taglay niya, di ba? Pero habang nagmumuni-muni, napahinto ako sa paglalakad. Pakiramdam ko ay para bang may sumusunod sa akin nun. Nilingon ko ito, pero wala naman akong nakita. Naisip ko na baka mali lang ako at guni-guni ko lang ang lahat. Kaya't hinayaan ko na lamang at binilisan ko ang aking paglalakad noon. Hanggang sa maayos na akong nakarating sa bahay nila Mang Celso. Nalibang ako sa pagtaya sa sugal doon kaya inumaga na ako ng uwi. Ganun pa man, dahil huling gabi na rin naman ng lamay, maayos din naman na inilibing si Mang Celso. Lumipas sa mga araw ay hindi ko na nakita si Daniela. Naisip ko na tama ang sinabi niya, na hindi talaga siya mahilig lumabas. Isang araw ay sinadya akong pumunta sa bahay nila Daniela para dalawin siya. Maayos naman na tama lang ang pagpunta ko dahil umaga pa lang noon kaya nadatnan ko siyang nagwawali sa tapat ng kanilang bahay. Nagulat pa si Daniela na makita ko. Maya-maya ay may lumabas ng medyo may edad na ale. Sigurado akong nanay yun ni Daniela. Tinanong niya si Daniela kung bakit hindi niya pinapasok ang bisita niya sa bahay. Dahil doon, bumuntong hininga na lamang ang dalaga. At inanyayahan ako nitong pumasok na sa kanila. Nakangiti naman sa akin ang kanyang ina na noon na nakilala ko sa pangalan na Aling Perla. Mukhang mabait naman ito. Pero parang maputla at payat yung pangangatawan. Ganun pa man ay maayos din ito kung makipag-usap. Maayos na lumipas sa mga oras. Nalibang kami sa kwentuhan namin ni Daniela. Dito ko nalaman na madaldal din ito. Masarap kausap at palangiti. Kung kaya't lalo akong naaliw sa kanya. Hanggang sa napansin ko na medyo patanghali na at kasalukuyang nagluluto sa kusina si Aling Perla. Ako naman ay nagpaalam na akong uuwi. Baka kasi hinahanap na ako sa bahay. Inalok akong doon naman ang halian ni Aling Perla noon. Tatanggi sana ako dahil gusto ko na talagang umuwi pero mapilit ito. Kaya wala na akong nagawa pa kundi pagbigyan na lamang ang ginang. Agad itong nag-ahain ng maluto na ang kanyang tinulutong bulalo. Napahanga pa ako nun. Nag-abala pa po talaga kayo. Maraming salamat ho. Malayo kasi ang bayan kung saan doon lang makakabili ng karne. Sinabi ni Daniela na nakapamalengke ang nanay niya kahapon, kaya nakabili ito ng karne. Sabay-sabay kaming tatlo na kumain. Masarap magluto si Aling Perla. Nagustuhan ko yung timpla niya ng bulalo. Pero nang muli akong sumandok, nabitawan ko ang kutsara sa pagkabigla. Paano ba naman? Ang hiniwang karne na sandok ko mula sa mangkok ay parang hinlalaki ng daliri ng tao. Sa pagkabigla ay ganun nga ang nangyari. Nakaramdam ako ng kaba.
Agad naman akong tiningnan ni Aling Perla na nasa harapan ko lang din ng mga oras na yon. Habang si Daniela naman ay tila inosenteng tinanong ako kung bakit. Nahalata kasi nilang natigilan ako noon. Mabilis akong bumawi at naisip kong hindi ako dapat magpahalata sa kanila. Mahirap na at baka hindi ako makauwi ng bahay. O hindi ako makauwi ng buhay. Ngumiti ako at nagpaalam akong magbanyo saglit. Idinahilan ko na biglang sumama ang tiyan ko noon. Tinuro naman ni Daniela sa akin ang banyo nila. Nasa labas ito ng kanilang bahay. Nagtagal ako doon ng ilang minuto habang nakikiramdam sa paligid noon. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Iniisip ko na baka namamalikmata lamang ako noon pero pinipilit ng isipan ko na daliri talaga yun ng tao eh. Sigurado ako sa nakita ko. Pagkatapos kong gumamit ng palikuran, nagpaalam ako kay Daniela. Sabi ko uwi na ako. Nagdahilan na lamang ako na kailangan na ako sa amin at babalik na lamang ako sa susunod na araw. Hindi na rin ako muling pumasok sa bahay nila. Sinabi ko na lamang kay Daniela na pakisabi na lang sa kanyang ina. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero yun lang ang naisip ko ng mga sandaling yon. Kailangan kong makaalis na agad sa bahay na ito. Yun ang unang beses sa buhay ko na nakaramdam ako ng takot. Unang beses din na animoy naniwala na ako sa mga aswang na kailanman ay hindi ko pinaniwalaan. Ganun pa man, sigurado ako sa nakita ko. Napakalinaw na daliri talaga ng tao yon at hindi pwedeng magkamali lang ako. Pagdating sa bahay ay wala na akong pinagsabihan pa tungkol sa naging karanasan ko sa bahay ni Daniela. Alam ko kasi na hindi yon sapat na dahilan para idiin ko sila. Kaya't sinarili ko na lamang muna ang aking nalaman. Alam kong marami pang pagkakataon para mapatunayan ko ito. Kinabukasan, muling nabulabog ang aming buong baryo. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 5 buhay ang nawala. Natagpuan ang mga ito sa kambingan ni Mang Nato. 5 kambing ang wala ng buhay ng umagang yon. Nakandusay ang mga katawan ng mga kawawang kambing sa lupa. At kagaya ng krimeng nangyari kay Mang Celso at sa isa pa, may sugat din ang bandang tiyan ng mga kambing at halatang wala na ring mga dugo nun. Tila sinipsip din ng kung anong elemento. Pero kahit sino ang makakapagsabi ay tik-tik lang ang pwedeng makagawa nun. Maaring wala siyang nabiktima na tao kung kaya't sa mga alagang kambing ni Mang Nato niya ibinuhos ang lahat. Dahil doon ay lalong nabalot ng takot ang buong lugar. Nakakakilabot ang mga nangyari sa mga kambing. Hanggang sa isang gabi nun, hindi maiwasan na ginabi ako sa daan. Ginabi ako sa trabaho ng mga oras na ito. At dahil sa nagkayayaan pa kami ng aking mga katrabaho na mag-inuman, araw ng Sabado kaya araw ng sahod, nakaugalian na rin namin ang magtagay tuwing Sabado bago umuwi noon. Maayos na naglalakad ako noon pauwi sa amin. Hindi ko naman masasabi na lasing ako, kumbaga nakainom lang. Sa paglalakad ko ay may napansin akong anino na nakasunod sa akin. Maliwanag ang buwan noon kaya kitang-kita ko ang anino. At nang lingunin ko ito ay isang babae na may napakahabang buhok ang nasa harapan ko. Abot sa lupa ang haba ng buhok niya. At ang mga mata niya ay ubod ng pula. Maging ang dila nito ay napakahaba na nakalawit hanggang sa lupa din. At halatang matulis. Halos isang dipa na lang ang agwat nito sa akin. At nang akmang hahakupin na ako ng kamay nito, ay mabilis akong umilag. Agad kong binunot ang kutsilyong tanging sandata ko ng mga panahon na ito. Sa muling pag-atake sa akin ng babae, tinutukan ko siya ng patalim. Hindi ako nagdalawang isip na saksakin siya kung sakaling aatakihin niya ako. Pero nang makita ng babaeng nakahanda na ako at seryosong lalaban sa kanya, umurong ito at tuluyang umatras nun. Sa isang iglap ay bigla itong naglaho sa harapan ko. Hinanap ko pa kung nasaan na ito pero naisip ko na marahil ay tuluyan na itong lumayo. Nagpatuloy ako sa paglalakad.
Medyo malapit na rin naman ako sa aming bahay na mga sandaling yon. Sa kabutiang palad din nakauwi akong ligtas sa bahay namin. Nadatnan ko si nanay na naghihintay sa akin sa sala at nakahanda na rin ang aking hapunan sa mesa. Dahil sa gutom na ako, kumain ako agad. Naglinis ng katawan at natulog na rin. Hindi ko na ikinuwento kay nanay ang aking naranasan sa daan dahil ayaw kong magdulot pa yun ng alalahanin sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari ng gabing yon, nakatulog pa rin ako agad pagpasok ko sa silid. Siguro ay dahil na rin sa nakainom at pagod sa trabaho. Naging pabor yun sa akin dahil kahit papano ay nakapagpahinga ako ng maayos. Kinabukasan, tinanghali ako ng gising. Napasarap yung tulog ko eh. Wala namang problema gawain ng linggo naman yun at wala akong pasok. Pagising ko ay nakahanda ng almusal sa mesa. Si inay naman ay tiyak na nasa simbahan ng mga oras na yun. Pagkatapos kong mag-almusal ay may narinig akong tumatawag sa akin. Tiningnan ko ito. Nagulat ako nang makita ko sa Daniela sa labas ng bahay. Simula kasi nung umalis ako sa kanila, hindi ko na nadalaw ito uli. Wala naman na talaga akong balak pang dalawin siya dahil sa nakita ko sa kanilang inihain na bulalo eh. Naisip ko na sapat ng dahilan ang nakita ko para iwasan ko na siya. Sigurado ako sa nakita kong yon. Kaya hindi maalis-alis sa isipan ko ang pagdududa na aswang itong si Daniela. At dahil doon ay nawalan ako ng gana sa kanya. Pero dahil sa makulit din ito at patuloy sa pagtawag sa labas ng bahay namin, kinapilitan akong dumungaw. Nakita niya ako. Napilitan na rin akong lumabas at pagbuksan ng pinto ito. Wala din akong nagawa kundi papasukin na lamang siya. Wala naman akong may dahilan sa kanya para maiwasan ko siya ng mga sandaling yun eh. Pinaghanda ko rin siya na makakain. Habang nag-uusap kami, malungkot niyang tinanong kung bakit hindi na umano ako dumadalaw sa bahay niya. Kung may masama ba umanong nangyari sa akin. Nagdahilan ako. Sabi ko abala ako sa trabaho at wala akong oras para makadalaw. Doon ay mas nakita ko ang lungkot at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Kung kaya para pagaanin ang kanyang kalooban, sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil dadalaw din ako pag nagkaroon ako ng sapat na oras. Sa ngayon kasi masyado kaming abala sa trabaho. Pasensya ka na Daniela ha. Babawi na lang ako sa iyo kapag hindi na ako abala. Mukha namang naniwala sa akin ito. Ngumiti ito. Nakita ko at naramdaman ang pagiging malapit ni Daniela sa akin. Bagay na dapat ikakatuwa ko kung hindi lang ako nadismaya talaga sa kanya. Marahil kung hindi ko nakita yung daliri ng tao sa bulalong inihain ng nanay niya sa akin eh. Siguro, iligawan ko na ito. Marahil ay tiyak na pinagpatuloy ko ang pagdalaw sa kanya. Alam kong inaasahan na sana niya yon. Pero sa nasaksihan ko sa kanilang bahay, nawalan ako ng gana. Magpaganon pa man aminado ako na napakaganda talaga ng dalagang ito. Humahanga ako sa taglay niyang itsura. Pero nilalabanan ko yung paghanga na yon dahil ayaw kong mahulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Mahirap na kasing pasukin ko yung isang bagay na hindi ako sigurado eh. May isang oras din ang kwentuhan namin bago nagpaalam itong si Daniel na uuwi na. Nabutan pa siya ng inay sa may labas nun. Kaya ipinakilala ko na rin siya kay nanay. Nang makalis si Daniela ay agad akong tinanong ni inay kung magkarelasyon ba kami ni Daniela. Pero mabilis akong tumanggi at sinabi sa kanya na magkaibigan lamang kami. Na napadalaw lamang ito sa bahay dahil sa naging abala ako sa trabaho nito mga nakaraang araw. Nagbiro pa si nanay na malakas daw ang dating ko. Kaya babae pa talaga yung dumadalaw sa akin sa bahay noon. Sabay tawa ito na nangaasar. Hindi ko na pinansin pa ang mga birong yun ni inay. Kinagabihan, maaga akong nakatulog. Ganun kasi talaga ako eh, dahil may trabaho kinabukasan. Pero nagising akong nag-iingay ang mga baboy namin sa likuran ng bahay noon. May mga alaga kasi si inay ng mga baboy ng mga panahon na ito eh. At doon namin kinukuha ang iba naming mga pangangailangan. Bago ako bumangon ay siniguro ko munang hindi ko lamang guni-guni ang aking naririnig kung kaya't nang makumpirma kong totoong nag-iingay yung baboy namin,
na tila naggambala ang mga ito. Napilitan akong bumangon para tingnan yon. Mabuti na lang, mabilis kong nakita ang baril ni Itay na nakasabit sa aparador sa aking silid. Kinuha ko ito. Binitbit ko palabas nun. Sa isip ko pa, maigi nang maging handa. Pagdating ko sa pintuan namin sa likod ng bahay, narinig kong parang tahimik ng paligid. Hindi na nag-iingay ang mga alaga naming baboy. Pero binuksan ko pa rin ang pinto at tiningnan ang aming mga alaga nun. Nagulat ako nang ilawan ko ang mga ito ng bitbit kong flashlight. Nakahandusay na ang dalawa naming alagang baboy. Kagaya ng karaniwang nangyayari sa mga biktima ng tiktik. Patay na ang mga ito at walang bakas ng dugo nun. Namumutla ang katawan. Tuyong-tuyo ang sugat na halatang halata na sinipsip ang mga nilalaman nito at walang tinira. Kahit na isang patak na dugo. Lubos akong nanghinayang. Sinuri ko pa yung paligid pero wala nang bakas ng kung sino man ang may gawa ng pagpatay na yon. Labis na naapektuhan si nanay sa sinapit ng aming mga alaga. Pero wala na kaming magawa pa kundi tanggapin na lamang ito. Kagad ko ding inilibing ang namatay naming mga alaga. At ibinalita ito ni Inay sa aming mga kababaryo at mga kapitbahay. Nang sa ganun, mabantaan ng mga ito na mag-ingat dahil tuloy pa rin ang pambibiktima ng tiktik sa lugar namin. Nasundan pa ang pangyayaring yon. At halos gabi-gabi na talaga ang patayang nangyari sa mga hayop. Karamihan sa mga ito, mga kambing. Hanggang sa isang gabi nun, habang pauwi ako sa bahay galing trabaho, may napansin ulit ako na kung ano sa dadaanan ko. Nag-overtime kasi ako kaya hindi na iwasang ginabi na naman ako ng uwi nun. Muli ay naramdaman kong may nakasunod sa akin kung kaya't agad akong naganda. Binunot ko yung mahaba kong patalim na nasa aking tagiliran. Pero saktong paglingon ko sa likuran ko, kagad akong sinakop ng isang babaeng mahaba ang buhok. Sa wari ko ay ito ang babaeng nakaharap ko na rin nung unang gabi na sinundan ako nito. Batid ko ang lakas nito habang hawak ako ng dalawang madulas na mga kamay. Pero pinilit kong makawala. Binigay ko ang buo kong lakas para makawala ako sa tindi ng kanyang pagkakahawak sa akin. Na makawala na ako, wala akong sinayang na sandali. Agad ko siyang sinaksak at natamaan ko ito sa balikat. Nakaramdam ito ng matinding sakit kaya agad itong tumakbo at bigla uling naglaho nun. Hahabulin ko pa sana ito pero hindi ko na talaga ito nakita pa kung kaya't nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad pauwi sa bahay. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang isang pangyayaring magdadala ng sobrang sakit sa kalooban ko. Hindi ako makapaniwala nang nadatnan ko yung bahay na nakabukas ang pintuan. Agad na bumungad sa amin ang katawan ng aking ina na nakadapa sa may sahig nun. Kitang-kita ko na wala na itong buhay. Katulad ng mga biktima na nauna sa kanya, ay pareho lang din ang sinapit niya sa mga ito. May sugat ito sa itaas ng parte ng kanyang tiyan. Sinipsip din ng dugo at mga lamang loob ni nanay. Halos hindi ko matanggap ang nangyari kay nanay nun. Niyakap ko yung katawan niya. Labis-labis ang sakit na nararamdaman ko. Galit na galit ako sa gumawa nun. Alam kong kailangan kong tanggapin ang nangyari at kailangan ko maging matatag. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Sinamahan ako ng aming mga kapitbahay at nag-alay sila ng dasal kay nanay. Kinabukasan, maagang dumating ang mga taga-punerarya para asikasuhin ang bangkay ng nanay ko. Dumalaw din si Daniela sa unang gabi ng burol ni inay. Pero hindi ko ito pinapansin. Wala akong pruweba pero nakaramdam ako ng galit maging kay Daniela. Kahit na wala akong matibay na dahilan na may kinalaman siya sa nangyari sa aking mahal na ina. Pinagtagpi-tagpi ko yung mga pangyari. Nagsimula lamang ang patayan sa lugar namin nang dumating ang mag-ina na yon. Kaya't malakas ang kutob kong sila ang may gawa ng mga krimen nang nangyayari sa aming lugar. At lalong hindi ko matanggap na pati ang nanay ko na biktima nila. At ang pinakamasakit, wala akong nagawa para matulungan man lamang sana siya.
Inabot ng umaga si Daniela doon sa amin. Totoong nakiramay siya sa pagkawala ni inay. Nakita kong paminsan-minsan ay nakatingin ito sa akin. Alam kong ilang beses niyang tinangka na makausap ako pero sinadya kong iwasan siya. Gusto kong maramdaman niya na umiiwas ako sa kanya nang sa ganon ay hindi na niya ako kulitin pa. Mas mabuti na sigurong hindi na kami mag-usap noon. Baka may masabi lamang ako sa kanya na hindi maganda. Umuwi din si Daniela kinabukasan na hindi kami nakapag-usap. At mula noon ay hindi na ito bumalik pa sa lamay ni inay. Pinalibing ko din si inay matapos ang 3 araw niyang burol sa bahay. Wala naman ang dahilan para patagalin pa. Hindi na nagpakita si Daniela hanggang sa mailibing ang nanay noon. Lumipas pang ilang araw at wala na akong balita tungkol sa kanya. Hindi daanan ng kanilang bahay kaya hindi talaga kami nagkita noon. Ganun pa man ay naisip ko na mas mabuti na yon nang sa ganun ay tuluyan ko na siyang makalimutan. Pero isang araw, muling nagkasalubong ang daan namin. At doon ay hindi na nakapagpigil pa si Daniela. Tinanong niya ako kung ano ang problema at kung bakit hindi ko siya pinapansin. Tumingin ako sa mga mata niya at madiin kong sinabi ang mga katagang, "Ayoko sa iyo, Daniela. Ayoko sa babae makulit at pinipilit ang sarili sa lalaki. Kagaya ng ginagawa mo sa akin." Umiling siya at nagwika na hindi niya ako maintindihan. Hindi niya alam kung paano ko yun nasabi kayong ako ang unang pumunta sa bahay nila. Pero hindi na ako nagsalita pa. Ayaw kong makabitaw ng mga katagang hindi ako sigurado. Walang ano-ano ay tinitigan ako sa mata ni Daniela. Doon ay halos masuka ako nang bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. "Pagsisisihan mo yung ginawa mong pag-itsapwera sa akin, Lucas. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha." Mahina pero madiin na wika niya. Kasunod nito ay ang dali-dali niyang pagtalikod. Nakaramdam ako ng kilabot nang bigla na lamang siyang nawala sa paningin ko. Dahil doon ay mabilis akong umuwi sa bahay. Pagpasok ko sa bakuran ay nakita ko na naman si Daniela sa daanan sa labas ng bakod na nakatingin sa loob noon. Doon na ako nakaramdam ng takot. Ganun pa man ay nilakasan ko na lamang ang loob ko. Hindi ako makakapayag na kung sakali mang balak akong biktimahin ng aswang ay wala man lang akong kalaban-laban. Sa isip ko pa na buhay ang inutang nila sa akin ko kaya't buhay din ang nararapat na kabayaran. Tanging ang ina ko na lamang ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin noon. Ang taong pinaghuhugutan ko ng lakas para magpatuloy sa buhay. Kung kaya't hindi ako papayag na mamamatay na lamang na hindi man lang makakuha ng panabla. Pagkapasok ko sa bahay ay inilapag ko lang ang dala kong bag sa upuan. Mabilis kong kinuha mahaba kong patalim na siyang lagi kong sinusukbit sa bewang noon kapag umaalis ako ng bahay. Habang nagluluto ng hapunan ko ay hinahasa ko yung patalim. Gawa sa pilak ang kutsilyo na ginawa pa ng yumao kong ama. Walang espesyal na sangkap ang kutsilyo dahil sa hindi naman ito na dadasalan na nabasbasan man lang ng albularyo. Yun ay sa kadahilanang hindi naman ako naniniwala noon sa sinabi nilang aswang. Maaga pa lang ay batid ko nang may mangyayaring hindi maganda ngayong gabi. Batid ko na hindi matatanggap ni Daniela ang mga sinabi ko sa kanya. At sapat ng dahilan ito para hindi niya ako lubayan hanggat hindi ako napapatay. Nagkakamali ka ng pinagtangkaan. Ipapakita ko sa iyo na hindi ako natatakot na harapin ka. Sabi ko. Maaga akong kumain ng hapunan. Nang sa ganoon ay may lakas akong kakaharapin ng mga nilalang na ito. Pagkatapos kong kumain na muli ko na namang hinasa ang patalim. Hinaplasan ko pa ito ng ordinaryong lakis ng niyog na karaniwang ginagawa ni inay. Ito kasi ang isa sa nakahiligan niyang gawin. Bihira lang kami bumili ng mantika noon dahil sa marami kaming niyog na ginagawang langis niya. Ito din ang ginagamit niya sa pagluluto at paggisa. Mas masarap ito at nagbibigay ng mabangong aroma. Hinaplusan ko ng langis ang patalim pagkatapos ay isinalang ko sa baga at kapag uminit na ay muli ko itong hinahasa. Dahilan para naging manipis at masumaba pa ito. Tumalas pa. Nang sa tingin ko ay kontento na ako sa itsura ng patalim na yon. Huminto ako sa paghasa. Sa isip ko pa noon na kung sino man sa mag-ina ang pumasok sa bahay ay hindi ko sasantuhin.
Hanggang sa sumapit na ang 10:00 ng gabi. Doon na ako nagsimulang makarinig ng mga paghuni ng hayop na hindi ko naman dati naririnig. Walang ano-ano ay nakarinig ako na may bumagsak sa bumungan. Kasunod nito ay ang pagkarinig ko ng mga pagsitahulan ng mga aso ng aming kapitbahay. Umaalulong din ang mga ito na animoy nakikita mga nilalang na hindi pamilyar sa kanila at may mga masamang bahid. Nakahubad ako habang nakahiga ng patiya sa sofa namin naggawa sa solidong tabla. Nakahalukip-kip din ako habang ang isang kamay ko na natatakpan ng sandalan ng upuan ay mahigpit na nakahawak sa aking patalima. Batid ko pa ang biglang pagbukas ng bintana sa sala kung saan ako nakaharap noon. Sadyang hindi ko ito sinara ng maayos. Mula doon sa bintana ay biglang pumasok ang animoy, paniking nilalang na may mahabang buhok at nakalawit ang dila. Naglalaway din ito na siyang naglilika ng nakakasulasok nitong amoy. Tumalo ng nilalang sa tiyan ko para dumugin ako. Pero bago pa man nakalapit ito, ay mabilis at maras ko nang iwinasiwas ang hawak-hawak kong patalim. Dahilan para matamaan ko ang nilalang sa kanyang mga braso. Maging ang mahaba nitong dila ay nasugatan ko rin dahil sa pagwawasiwas ko ng aking patalim doon. Dahil sa nangyari, kung kaya't umatungal na malakas ang nilalang, kaagad itong tumalon sa bintana at mabilis na naglaho sa dilim. Pero ilang sandali ang lumipas, muli akong nakarinig ng huninon. Ngumisi ako at sa isip ko pa, kapag pumasok ka, akin ka. Mula sa bintana na dinaanan ng unang nilalang ay may biglang tumalon doon na kulay itim na aso. Pero sakto lamang na nakalapat ang mga paa nito sa bintana nang sinalubong ko ito ng saksak. Tinamaan ko ito sa dibdib kung kaya't sa halip na makagalaw ay natigilan na lamang ito sa pagbaon ng mahaba kong patalima. Lalo na't pagtarak ko ng patalim ay dumiretsyong hiwa yun sa kanyang leeg paakyat. Nang bunutin ko ang patalima, mabilis itong nahulog sa bintana. Walang takot akong lumabas para sundan ng nilalang, pero wala na akong naabutan pa. Tanging pag-atungal na lamang na huni habang papalayo ang narinig ko. Ganun pa man ay naulinagan ko ang umaatungal na boses na naunang makapasok sa bahay. Dahil sa kahindik-hindik na pag-atungal na yon, nagsimulang magsipaglabasan ng mga kapitbahay ko na hindi naman gaanong kalayuan sa bahay namin. Nakita ko silang papunta sa bahay habang may daladalang mga itak at sulo. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 6 na kapitbahay ko noon ang rumisponde. Doon ko na sinabi sa kanila na inatake ako ng aswang. Doon ko lang din nagsimulang maramdaman ang hapdi na nasa dibdib ko at mga braso. Isa sa mga kapitbahay ko ang nagwika na may galos ako sa dibdib. At doon ay nakita ko na meron din akong tama sa braso. Yung isang kapitbahay ko ay niyaya ko na pumasok na muna sa bahay ko. May alam siya kung paano palalain ang sugat ng mga nilalang na nasugatan ko gamit ang patalim. Kagad niyang kinuha ang patalim, nagpabaga ng uling at winisikan ng isang dakot na asin ng apoy, kung kaya't nagsiputukan yon. Kasunod nito ay ang pagsalang niya ng patalim. Siya na rin ang tumulong sa akin na linisin at gamutin ang sugat ko na yon. Hindi naman ito maluba kung kaya't kayang-kaya ko. Napakatibay mo, Lucas ha. Nagawa mong gapiin yung dalawang yun sa isang labanan lang. Sigurado, babalik na sa dating mapayapa yung lugar natin. Pagkatapos malinisan at magamot ang sugat ko ay niyaya ko sila na punta namin ang bahay ng mag-inang pinaghihinalaan ko. Ang bahay nila Daniela. Walang tanong-tanong na sumunod naman sila sa akin. Wala na kaming nadatnan sa lugar. Ganun pa man ay may nakita kaming mga patak ng dugo sa bakuran nila, maging sa loob ng kanilang tahanan. Marahas na pinasok na mga kabaryo ko ang bahay na mag-ina at tanging ang magulong kagamitan lamang sa loob ang nadatnan namin noon. Dahilan para magpasya silang sunugin na lamang ang bahay na mag-ina. Nang mga sumunod na araw ay wala na kaming nabalitaan na namatay na tao o maging mga alagang hayop. Maging sa karatig barangay ay wala na rin. Hindi ko na rin nakita pang muli sa Daniela at ang kanyang ina. Hindi pa rin nawala sa isip ko ang mga katanungan kung nakaligtas ba sila o napatay noon. Nanatili itong katanungan, pero hindi na rin ito naulit pa. Hanggang sa pumunta na ako ng Luzon kung saan ako nakapag-asawa
at nagkaroon ng sariling pamilya.